nasa Congress na siya. Ano ang tawag dyan? May violate din siya sa Pilipinas. Misrepresentation in public office. Violation, misrepresenting citizenship status or illegal eligibility to serve as a member of Congress or be appointed to a cabinet position, yan ay misrepresentation. Kaya damay si Bangag dito. Kung sino pwedeng ma-impeach dito ay si Bangag. Another thing na inano niya, na violate niya, okay? Natural-born Filipino citizenship. Okay? Natural-born Filipino, well, natural-born nga siya, hindi naman talaga siya naging Amerikano kasi gumamit siya ng pagkakakalanlan ng iba. Again, papasok dito ang falsification of public documents, yun nga na misrepresent niya. Punishment, ang falsification of public documents, 6 years. We're talking about the Philippines. Anti-graft and corruption, pasok din dito, mga kababayan, dahil nga sa pagtanggap niya ng appointee at kumita siya ng pera doon. At ngayon, nasa Congress siya. Criminal act yan. Ang dami mong kasalanan, Erwin Tulfo. Kailangan mo nang pagbayaran ito. Or maglaho ka, o I don't know, paano mo na ngayon harapin ang makabagong bangag na Pilipinas na sinuportahan mo. Dati Duterte kayo, sip-sip kay Duterte, sip-sip sa gobyerno. Diba? Teka muna, pwede ba ako magtanong sa inyo mga palangga? Na-appoint ba di ba hindi naman in-appoint ni Pangulong Duterte si Erwin Tulfo? Comment, hindi siya in-appoint. Hindi siya in-appoint ng Pangulong Duterte. Kasi nga, alam ni Duterte, ginawa ng mga tao ni Duterte, ginawa nila yung due diligence nila na inalam nila kung sino ito si Erwin Tulfo. Yes, Evelyn. See that? Hindi siya in-appoint. Kasi for sure, alam ng mga tao ni Pangulong Duterte na makakalaboso siya kapag in-appoint na si Erwin Tulfo kasi during that time, Amerikano si Erwin Tulfo sa paggamit ng identity ng iba o pagkakakilanlan ng iba. Kaya no wonder hindi siya in-appoint ni Pangulong Duterte. Smart move, Pangulong Duterte. At least hindi na taint, yung remember Perfecto Yasay. Nagkaroon niya ng problema sa kanyang citizenship. Hindi yun na-confirm. Diba? Hindi nagtuloy-tuloy kasi nakita, hindi siya ipinaglaban ni Pangulong Duterte na ilagay uli sa ibang pwesto. Si Erwin Tulfo, back in 2022, hindi siya na-confirm sa Commission on Appointment, pero inilagay siya ngayon ni Bangag diyan sa Congress. Inilagay siya ni Speaker Tambaloslos ninyo. Nakita nyo na? I hope magising na talaga kayo mga palangga. Umaayon ang langit sa atin. Thank you sa ating mga puting ahas. Yun nga, violation of anti-graft and corruption practices, violation of election laws. Okay? Kaya dapat, ito, mga kababayan, ang COMELEC ay i-cancel yan at hindi na makatakbo. Perpetually yan si Erwin Tulfo at yung iba pa, we're talking about Erwin Tulfo ngayon, dahil sa kanya pa lang, certificate of candidacy, ano kaya ang nilagay niya doon? Ano ang kanyang mga kasinungalingan doon? Ang dami niyang mga false declaration. Hindi lang false. Meron siyang kriminal na ginawa dito sa Amerika. Nagsinungaling siya tapos tatanggapin ng COMELEC. Inabuso niya. Pinaglaruan niya ang legal system ng Amerika at ng Pilipinas, mga kababayan. Ang dami niya din nilabag sa batas ng Pilipinas at dapat managot siya sa taong bayan, sa taong Amerikano, sa taong Pilipino, sa kanyang ginawa na nag-enjoy siya, taxpayers money yung kanyang ini-enjoy na benepisyo dito nung siya ay gumamit nag-enlist siya sa military, nagtrabaho siya, kung ano-ano, ang dami, binasa natin kanina. So grabe to, kaya sabi ko, hindi lang to 250 years ang pagkakulong kay Erwin Tulfo, ang dami niyang kaso. Pwede pa daw siya makasuhan ng estafa dito dyan sa Pilipinas dahil sa panluloko sa gobyerno para maka-gain siya ng monetary advantage, which is yun nga, nabigyan siya ng pera nung sa DSWD siya. Ngayon, nasa Congress siya, kumakamal siya ng pera ng bayan. Estafa, what else? Sabi dito, pwede pang kasuhan ng red tape. Punishment, 12 years. Ang dami, ang dami mga kababayan. My God.
So sino ang mananagot dito? Hindi lang si Tulfo. Dahil sabi doon sa kanyang data, okay, information niya, doon sa commission appointment na sinabit niya, ay hinandpick o pinili siya mismo ng presidenteng Bangag. So pananagot si Bangag at siya dapat ang ma-impeach dahil nag-a-appoint siya ng fraudster na katulad niya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi nagtrabaho nang maayos yung mga tao ni Bangag, basta inilagay lang si Erwin Tulfo dyan dahil sinasabotahe nila, wala silang pakialam sa inyo, wala silang pagrerespeto sa ating konstitusyon, nilapastangan nilang ombudsman, which yung iba dyan, mga lapastangan din, di ba? Ito dapat ang pinag-uusapan sa Congress. Dapat magkaroon ng probe, mga investigation, hindi yung vlogger at tayo mga commenter, ngayon ang gustong ipatawag ng mga puki ng ina dyan sa Congress. Dahil sa ating mga comment, gusto tayong patahimikin itong fraudster na si Tulfo na yun at marami pa. By the way, may mga I know, mayroon dyan na kongresistang Amerikano. Meron silang kasama dyan na Amerikano. Tandaan ninyo. Kung gagawin lang nila, sabi ni Gorgor TV, like Michael Ma. Yes, mga palangga. What else? Yeah. Ngayon, anong ginagawa ni Marcos dito? Dapat siya yung ma-impeach dahil hinayaan niyang babuyin nila, nilapastangan nila ang Pilipino, nilapastangan nila ang batas, mga kababayan, dahil sa ganitong klaseng uri ng pagpinaglalaroan nila ang kapangyarihan ng batas, mga kababayan. Ito, meron din siyang pananagutan dito sa yun nga, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, saan pa ba? 12 years na parusa. Anyway, na-discuss na natin yan kung ilan ang pwedeng parusa sa kanya. Rosa de la Cruz, August 10, 1963, Lady Tacloban, senior ka na pala, Tulfik. Kailangan may mag-file ng disqualification case kay Erwin. May involve moral turpitude. Exactly. Tanggal ito, hindi na ito makakatakbo. Yeah, Comelec. Erich Sylvester Stallone, sabi ni Fibrarian. So anyway, mga kababayan, actually hindi ito yung pasabog natin. May isa pa tayong pasabog, baka bukas na yon. Kasi sinasalansan ko pa yung information. Pero ito, salubong sa bagong, nakita nyo, si Erwin Tulfo sumisip-sip yan, dila kipa yan kay Lisa Tanas. Dila kipa yan, di ba? May paiyak-iyak pa si Lisa Tanas. Tito Caridad, yung nanay nila Erwin Tulfo. Basta parang may drama siyang ganon. Alam ni Lisa Tanas na Amerikanong hilaw, Amerikanong peke, not hilaw, Amerikanong peke si Erwin Tulfo. So may pananagutan si Bangag dito, kaya kung sino ang pwedeng i-impeach, mga kababayan, sila yun. Imagine nyo, gano'n na lang ba kayo babuyin? Kayong mga, ulit-ulitin ko, mga brusko, mga matatalinong, mga matipuno. Papayagan nyo na lang ba to? Ghost employee mamaya yun. Bukas, mamaya siguro dito. Oo, mamaya yung mga palangga, yung ghost employee natin. Ibang department na yun. Nakikinabang si Erwin Tulfo ng pera niya, sumusweldo siya, magkano ang binigay ni Tambaloslos sa kanya na mga budget dyan. Ang dami, binasa na natin kung ano yung mga na-violate niya na pwede siya dapat ngayon pa lang tanggalin at ipasuka sa kanya yung mga perang ginastos niya. Doon pa lang sa kanyang salin Ang kanyang tax declaration, 4 million lang. Pagdating sa asset niya, 60 million. Saan siya kumuha ng 60 million? At yung pinaka-issue dito, yung pagpeke niya, pagnakaw niya ng identity ng tao. Hindi natin alam, sino ba itong taong ito? Ginorgor ba niya ito? Itinapon sa ilog at kinuha niya yung identity? Pwedeng ganun. Sino ito? Sino si Sylvester? Sino si Erich Sylvester? Sabi ni Grace Nagard, nag-renew sa US passport ng 2021. Yan, nabanggit natin yung kahapon. So, 1991, na-acquire niya, 2001, 1991, 2001, 2021, 2011, 2021. Kasi, 2021. Kasi nga, every 10 years, nagre-renew ang passport sa Amerika. Kaya hindi pwedeng si Tulfo lang ang managot dito, mga palangga. Okay?
Si Marcos Jr., yan ang impeachable offense. Ulitin natin, si Michael Ma, in-appoint nila na walang black and white, pero nagfa-function as special envoy to China. In-appoint niya ang asawa ni Tony Gonzaga na si Paul Soriano. Although tinanggal daw nila, pero behind the scene, andyan, paikot-ikot lang yan. Amerikano yun. Dito yun ipinanganak sa Los Angeles County. Ayaw pag-usapan ng mga kongresista, ayaw pag-usapan ng mga buwaka ng ina. Ang gusto nilang ipatawag yung mga pulis, katulad kay Colonel Grialdo, katulad kay Wilkins Villanueva, katulad sa inyong mga vloggers, sa inyong mga ordinary citizen na nagto-comment sa lahat ng kababuyan ng gobyernong ito. Kasi gusto nila matakot tayo. Imagine ninyo kung ako ang nandiyan. At ang iba pang mga vloggers, ginurgur, ako talaga, more on, ginurgur na ako para wala nang mag-expose sa inyo ng ganito. Kaya gusto tayong gurgurin. Hi Larry Serafico, kaya pala isang utot lang ng distansya niya kay Tamba. Kaya nga, palangga. Imagine ninyo, pero Tulfo Brothers nangunguna sa mga survey, mga Pilipino walang kadala-dala, sabi ni Equifax. Yun na nga. Kaya dapat, alam naman natin kasabot nila Lisa Tanasian. Comelec Kongreso, kaya nga sabi ko sa inyo, wala nang batas ang Pilipinas dahil nilalapastangan nila ang batas. Mismo ang presidente niyong bangag ay nag-a-appoint ng fraudster, ng kriminal, ng sinungaling, ng kawatan, ng lahat, smuggler, kidnapper, dahil mismo sila kidnapper eh. You have to do something. Kailan kayo kikilos? Kailan kayo mag-speak up day? Or baka may kamag-anak silang may mental problem, baka yung ginamit na papel, sabi ni Gorgor TV. Pwede yun. Mga kababayan, maraming pwede. Hunyango ang Tulfo. Madam pati po vloggers, ipapatawag nila, sabi ni Barbers. Ayun na nga, ipapatawag nila, nag-vlog na natin. Diba? Si Rafael Tanco Tulfo, si Rafael Tanco Tulfo, si Erwin Erich Sylvester Tulfo, parehong gumamit ng peking pangalan para mandaya sa use. Talaga ba? Pati si Rafi Tanco Tulfo? Hindi ko alam yung kay Rafi. Wala pang nag-send na information. Gumamit din siya ng peking, kita mo? Pareho sila magkapatid. If that's true, Rafael Tanco Tulfo, yun ang ginamit niya. Sige, mag-submit kayo na sa akin ng mga ebidensya para ma-share natin dito. Garcia na Comelec, i-disqualified muna itong si Weng Tulfo. Ang dami pala nitong kaso. Yun na nga, mga palangga. Pwede po bang isama si Maharlika sa London? Saan ako isasama? Ay, Zoro, pakigurgur nga yung mga julul dyan. Bahala ka na. Okay? Yes, meron ganyang binabayaran ang pamilya, sabi ni Gorgor TV. Okay. Hindi ko kasi alam yung unang panahon dito. Kasi di ba dati may mga nakakaalis, mga baklas-baklas passport. Hindi ko na, ngayon kasi digital na. When Marcos is gone, Congress will be abolished. Yeah. Sabi ni Vini, Maharlika, ipatulfo mo si Tulfo. No, kayo ang magtanggal. Kayo ang kumilos.